nakalabas na. Ninang mo ba? Ha? Ninang mo? Anong... Nakalabas na. Ay, hindi ko ninang yun. Oo nga eh. Pero mula sa bahay, dumiretso pala sa ospital. Pagkalabas ng VMMC sa bahay, tapos nasa St. Luke's ngayon dahil merong Papa-check up siya, general check-up, diba? So yan ang kumbaga, yan ang bumasag sa mga malalaking balita kahapon Nantay ng mga reporters hanggang gabi, diba? Kumbaga yung akala natin ito yung magiging balita, tapos ito ba? Oo. Sumabog ka agad, yan Kaya nagkakagulo talaga kahapon dahil hindi talaga nakita ng mga reporter yung talagang yung mukha niya ng paglabas. Hindi nila kasi expected kung kailan siya makakalabas kasi ilang araw na rin sila nag-aantay doon, diba? Ang hinintay kasi nila sa Sandigan Bayan, yung mula sa Supreme Court, yung papel, tapos Sandigan Bayan, tapos diretso na sa VMMC. Kaya medyo natagalan. Alright, alas 4:49 na po ng umaga. Magandang umaga po muli. Araw po ngayon ng Biyernes, 22 ng Hulyo 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po, si Jun Suriao. Ako naman, si Rina Villamor. Narito na mga humahataw na balita ngayong umaga. Dating Pangulo na ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Nakalabas na ng VMMC. Pagdalaw sa mga constituents sa Pampanga, isa sa mga unang gagawin ng kongresista. Pangulong Duterte bumisita sa mga military camps sa Basilan at Zamboanga. Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jess Duresa nakipagpulong kay MILF Chairman Murad kaugnay ng Bangsamoro Peace Process. Hinihinalang big-time drug lord na si Peter Lim humarap na sa NBI. Fact-finding team sa involvement nito sa operasyon ng iligal na droga binuo ng NBI. Pagtanggap ng aplikasyon sa mga app-based transport service gaya ng Uber at Grab, pinatitigil ng LTFRB. At apela ng Russia kaugnay ng ban sa track and field athletes nito sa Rio 2016 Olympics, ni-reject ng Court of Arbitration for Sports. Nakalabas na si dating Pangulo na ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo matapos ang 4 na taong hospital arrest. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. She felt really happy and really relieved that finally para siguro ako lang to baka parang ang panaginip to na sa wakas na makakalabas na rin ako dito sa her place of detention for the past 4 years. Ito ang pagsasalarawan ng abogado sa nararamdaman ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. 2 araw matapos isapubliko ng Korte Suprema ang deliberasyon at pagpapawalang sala kay CGMA sa kasong plunder. Naipatupad na rin ang pagpapalaya sa dating Pangulo mula sa kanyang hospital arrest. Bagaman 2 araw ding nagbantay sa VMMC main gate ang media, hindi na nagpaunlak pa ang ginang ng interview sa mga ito. Ilang mga supporters naman ang dumalaw kay CGMA ilang oras bago mailabas ang kanyang release order. Ang layunin ko bilang pangkalahatang Pangulong Pasang Masta ay upang dalawin ang ating dating Pangulong GMA, kumustahin ang kanyang katatayuan at maayos naman siya. Nalulungkot lamang ako sa meron na ring order of release pero natatagalan. Samantala, una sa listahan ng mga planong gawin ni CGMA pagkalaya ay ang pagdalaw sa kanyang mga constituents sa Pampanga, ganun din ang kanyang pagpapamedical check-up. Ang gusto lang niya talagang gawin first item on her agenda is to work harder. Kasi yun nga, ang kanyang work noong siya is while under detention is constrained by the limits on her activities kasi nakakulong nga siya. Samantala, sa ngayon, ayaw munang pag-usapan ng kampo ni CGMA ang banta ng Office of the Ombudsman na panibagong reklamong balak nitong isampa laban sa kanya. Sabi ko nga, ayoko sana, wag natin pag-usapan yung mga ganyan at this time. This is supposed to be a happy moment and we're full of gratitude and we're supposed to be magnanimous ngayon. I mean, there's room for magnanimity dahil nga sa acquittal na it's a blessing. It's a blessing that she has been acquitted and we'd like to focus on that. We'd like to savor that at least for a moment. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Sa
suite room ng St. Luke's Memorial Medical Center nagpalipas ng magdamag si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo upang umano'y sumailalim sa pagsusuri ng mga manggagamot. Mula sa St. Luke's Medical Center, may hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Good morning Rina, good morning Kuya at sa lahat ng ating mga kasambahay. Pagkalabas ni dating Pangulo at ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center kahapon ay agad itong dumiretso sa kanyang bahay sa La Vista sa Quezon City. Subalit sandali lang ito dahil balik ospital siya ngayon dito sa St. Luke's sa New Manila para magpa-check up at sumailalim sa ilang eksaminasyon. Hindi pinayagang makapasok ang media sa La Vista kagabi kaya naman hindi na nakita ang pagdating at paglabas ng dating Pangulo sa La Vista. Ayon kay former Solicitor General Agnes De Vanedera, nagkaroon lamang umano ng salo-salo sa loob ng bahay kasama ang ilang kamag-anak at kaibigan ni CJMA kagabi. Hindi rin anya niya namalayan na nakaalis na si CJMA sa La Vista papunta ng St. Luke's dahil sa dami ng tao sa bahay ng dating Pangulo. She's really due for checkup. She really wants a good checkup because as we all know, she's not been that very well. She must be very tired. Kagabi ay sinailalim na sa executive check-up si CJMA subalit kailangan pa niya nitong dumaan sa ilang eksaminasyon kabilang na ang chest x-ray, 2D echo, ECG o electrocardiography at liver ultrasound. Iniinda rin niya nito ang patuloy na pananakit ng balikat kaya naman isa sa ilalim din siya sa EMC o electromyography. Hindi pa masabi ng kampo ni CJMA kung hanggang kailan mananatili sa St. Luke's ang dating Pangulo. Di nakasama dito ngayon ni CJMA ang kanyang anak na si Luli at inaasahan na maya-maya ay darating din ang iba pa niyang mga anak na si Datu at si Kakay. At sa ngayon ay patuloy pa rin nakaantabay ang media dito sa St. Luke's para sa mga karagdagang update. Yan munang latest, balik sa iyo Rina. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla mula sa may Quezon City. Samantala, hindi napatunayan ng Ombudsman na nagkamal ng yaman si dating Pangulong Arroyo mula sa pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito ang dahilan kaya dinismiss ng Supreme Court ang kasong plunder ni Ginang Arroyo. Narito ang ato na balita ni Roderick Mendoza. Walang naipresentang testigo ang ombudsman upang patunayan na nakinabang at nagkamal ng yaman si dating Pangulong Gloria Arroyo mula sa Intelligence Fund ng PCSO. Ito ang paliwanag ng Supreme Court sa kanilang desisyon kaya't dinismiss ang kasong plunder ni Ginang Arroyo. Ayon sa Korte Suprema, wala ring ebidensyang nagpapatunay na napunta kay Arroyo ang 366 million pesos na pondo ng PCSO. Sa ilalim ng plunder law, kailangang nakapagnakaw ng hindi bababa sa 50 milyong piso ang isang opisyal ng gobyerno upang mahatulan ito ng plunder. Sinabi pa ng korte na walang aligasyon at hindi napatunayan ng ombudsman na may sabuatan sa pagitan ni Arroyo at ng mga dating opisyal ng ahensya. Hindi umano sapat ang pag-aproba ng dating Pangulo sa pagpapalabas ng pondo bilang patunay na nakipagsabuatan ito. Iginiit naman ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa kanyang dissenting opinion na sapat ang ebidensya ng ombudsman sa pakikipagsabuatan ni Arroyo sa ilang dating opisyal ng PCSO. Patunayan niya nito ang paulit-ulit na pag-aproba ng dating Pangulo sa pagpapalabas ng pondo ng PCSO mula 2008 hanggang 2010. Bilang Pangulo, kontrolado anya ni Arroyo ang pondo ng PCSO kaya't dapat alam nito na may nangyayaring anomalya sa paggamit ng Intelligence Fund. Para naman kay Associate Justice Marvic Leonen, hindi pa dapat makialam ang Korte Suprema sa ginawang pag-dismiss ng Sandigan Bayan sa demurrer to evidence ni Arroyo. Magugunitang nagpetisyon sa mataas na hukuman si Arroyo matapos hindi katigan ng Sandigan Bayan ang kanyang hiling na mabaliwala ang kanyang kaso. Ayon pa kay Justice Leonen, dapat hayaan na lang muna ang Sandigan Bayan na ituloy ang paglilitis sa kaso ni Arroyo at hayaan itong magpresenta ng kanyang depensa. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Naniniwala
Naniniwala si Senator Franklin Drilon na malaki ang maitutulong ni dating PCSO General Manager Rosario Oriarte upang mapalakas ang plunder case laban kay CGMA na kamakailan ay dinismiss ng Korte Suprema. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Hinikayat ni Senador Franklin Drilon ang Office of the Ombudsman na alamin kung nasaan na si dating General Manager at Vice Chairman ng PCSO Rosario Oriarte at pabalikin ng bansa kung kinakailangan. Naniniwala si Senador Drilon na si Oriarte ang key witness sa kaso laban kay dating Pangulong Arroyo, batay na rin sa mga naging testimonya nito sa Senado. Noong 2011, sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon hearing kaugnay sa mga anomalya sa PCSO, sinabi nito na humiling ang dating pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ng karagdagang 150 million pesos na intelligence fund. Inaprubahan naman kaagad umano ni dating Pangulo at ngayoy Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang naturang request ayon kay Oriarte. Personal umanong isinumite ni Oriarte ang mga request sa Malacanang at personal itong nilagdaan ng noon ay Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Para kay Senate President Franklin Drilon, si Oriarte ang may tuturing na missing link sa kaso ni Arroyo. Hindi na ipresenta bilang witness si Oriarte dahil nawawala na ito. I would urge the Ombudsman to check whether or not Oriarte has left the country or her whereabouts. If she has left the country, and that can easily be checked, then and if she's in a country where we have an extradition treaty, that she must be the Ombudsman should take effort now to have her brought back to the country so that she can testify either as a state witness or that she can be confronted with the documents and her testimony in the Senate hearing. Naniniwala naman si Drilon na ang pagkawala ni Oriarte ay isang patunay na may irregularidad sa pondo ng PCSO. Maaari namang sumulat ang Ombudsman sa Department of Justice at hilingin na hanapin ang kinaroroonan ni Oriarte. Bagamat dismayado si Drilon sa pangyayari, dapat anya na irespeto ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Senate. Sa iba pang balita, sa unang pagkakataon ay nagpulong kahapon sina Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jess Dureza at Moro Islamic Liberation Front Chairman Haji Murad Ibrahim sa Camp Darapanan sa Sultan Kudarat. Layo nitong mapag-usapan ang mga plano ng pamahalaan sa Bangsamoro Peace Process. Sa Twitter account ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP, nangako si Murad na igagalang ang nakalipas na kasunduan sa pagitan ng kanilang grupo sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ang CAB ay kasunduang nilagdaan ng pamahalaan at MILF noong March 2014, ngunit nabigong ipatupad dahil sa hindi na ipasa sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law na magsisilbisa ng implementing law para dito. Bumuo naman ang National Bureau of Investigation ng fact-finding team na mag-iimbestiga sa involvement ni Peter Lim sa operasyon ng iligal na droga. Ang task force ay pamumunuan ni Director Juan Roel Bolivar. Mag-aalauna kahapon nang dumating si Peter Lim sa National Bureau of Investigation kasama ang kanyang abogado na si Attorney Ramon Esguera. Muli naman nanindigan si Lim na hindi siya ang tinutukoy na Peter Lim alias Jaguar na umano'y bahagi ng Chinese Triad na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi naman ni Director Ferdinand Lavin ng NBI na isasama nila sa investigasyon ang naging congressional hearing na may kaugnayan din sa droga kung saan naimbitahan at nagbigay ng pahayag si Peter Lim 10 taon na ang nakakalipas. He confirmed his participation in that congressional investigation. Pangunahing tututukan ng Philippine National Police Special Action Force na itinalagas sa New Bilibid Prisons ang pagbabantay sa mga high-profile inmates sa maximum security compound. Narito ang hatol na balita ni Joanne Nano. Mahigpit na pagbabantay sa mga high-profile inmates sa maximum security compound ang trabahong gagampanan ng PNP Special Action Force troopers na kasalukuyang nakadeploy sa New Bilibid Prison. Partikular na pagtutuunan nito ng pansin ang dormitoryo ng mga sinasabing VIP sa Building 14 kung saan naroon ang mga kilalang drug personalities tulad nila Peter Ko, Herbert Colanco at iba pa.
Sa isinagawang press conference sa Campo Crame, tiniyak ng PNP SAF na gagampan ng mabuti ang kanilang trabaho at sisikapin na masugpo ang pagpapasok ng mga iligal na kontrabando sa loob ng NBP. The role of SAF is to support or to give to support the Bucor in terms of security aspect. And dito lang po kami nagpo-focus sa maximum security sa Building 14. Nilinaw rin ng PNP SAF na walang magiging direktang kontrol sa kanila ang Bureau of Corrections. Ayon kay Police Senior Inspector Jonarin Malnat, gagampanan nila ang kanilang tungkulin sa NBP sang-ayon sa mga kautosang iaatas sa kanila na magmumula sa headquarters ng PNP. The deployment of PNP Special Action Force in NBP is basically to give or to support the Bucor in terms of security aspect and of course to stop the illegal activities within NBP. And sa lahat po ng galaw namin doon, nag-aantay po kami at nakarely po kami sa aming Director, Police Chief Superintendent Benjamin Macleing Lusan. Kumpiyansa ang PNP SAF na hindi maiimpluwensyahan ng sino mang tiwaling opisyal ang kanilang mga kasamahan na nagagwardya ngayon sa maximum security compound. We have confidence po sa men and women namin na nakadeploy sa NBP and we will remain po na we will function po professionally and a disciplined PNP personnel. Sa ngayon ay hindi pa masabi kung hanggang kailan tatagal ang pagbabantay ng PNP SAF sa NBP. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Nakakumpiska ng may 400 kilo ng cocaine ang Mexican Marines sa isang abandonadong barko sa Colima, Manzanillo Region sa Mexico. Ayon sa ulat, nakatago ang cocaine sa refrigerators ng barko na umano'y nagmula sa Colombia at dadalhin sana sa Guatemala. Kilala ang Colima na baluarte ng Sinaloa Drug Cartel na pinamumunuan ni Joaquin El Chapo Guzman. Nagdeklara ng 3 buwang state of emergency si Turkey's President Recep Tayyip Erdogan matapos ang nabigong kudeta. Ang pagpapalawig sa state of emergency ay upang maaresto ang iba pang sangkot sa pag-aaklas at tuluyang maalis ang banta sa demokrasya ng bansa. Umaabot na sa 50,000 ang naaresto ng pamahalaan habang 239 naman ang nasawi kaugnay sa nabigong kudeta. Sa 300 inmates ng Danau City Jail ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Marlon Abique. Dinayo ng medical team ng UNTV at Members Church of God International ang Danau City Jail upang magsagawa ng medical at dental mission. Marami sa mga preso dito ang may sakit at hindi nabibigyan ng atensyong medical kaya napili itong bigyan ng serbisyong kasambahay. Kabilang sa medical services na ipinagkaloob ay ang libreng medical check-up, libreng pabunot ng sirang ngipin at libreng gamot. Sa kabuuan, 317 inmates ng Danau City Jail ang napaglingkuran sa medical at dental mission ng UNTV at MCGI. Pasalamat ko sa Ginoo kay himo mo nga instrumento niya para mutabang namo diri sa Danau City Jail kay usa sa mga basic needs sa atong mga inmates kay ang health services nato unya mao nga dako kaayo ming pasalamat kay naa mo karon diri para muhatag og medical and dental mission na for free. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng Danau City Jail sa ipinagkaloob na tulong medical ng UNTV at MCGI. Pasamo dako kay katabang kay pasamo nga labi na way dalaw kayo lagyo ang dalaw namo nga minus tabal pasnako taas kong dugo, mga high blood nga napakuilaing pamati pagidwa kay ba puntang niya. Kalisod na mo. Po dito sa Danau City Jail, wala pa po kaming pasilidad para mag-provide ng mga dental aid sa ating mga inmates. Sa medical may konting gamot po, pero napakalaking tulong po yung dala ng UNTV at saka ng dating daan dito sa pag-address po sa mga pangangailangan ng ating mga preso, lalo na sa kanilang medical na pangangailangan at sa dental.
Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Danau City, Cebu. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na www.untvweb.com. Samantala, narito na mga dapat abangan sa susunod na paghataw ng mga balita. Babaeng biktima ng vehicular accident sa Cebu, tinulungan ng UNTV News and Rescue. Pangulong Duterte bumisita sa mga military camp sa Basilan at Zamboanga. Pagtanggap ng aplikasyon sa mga app-based transport service gaya ng Uber at Grab, pinatitigil ng LTFRB. Proposed dual airport system ng Department of Transportation, hindi pa kaya ng Clark Airport. At supplier at koneksyon ng Chinese national na nahulihan ng droga sa Cebu Airport, iniimbestigahan na. At yan po ang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Biyernes, 22 ng Hulyo 2016. Puntahan po natin ang aking mga kasama sa Good Morning, Kuya! Good morning! Ganyan yung kapitbahay namin eh. Na-emergency, nabilaukan. Kuya ang tawag mabuti doon. Mabuti na nga lang, trained na kayo eh. Di ba? At least alam choking. na kagad. Ang buto, hindi kinakain ha. Niluluwa. Inihiwalay. Good morning sa inyo dyan at magandang umaga po sa ating mga kasambahay. 5:49 na po ng umaga sa mga nakikinig sa atin sa radyo, sa mga nagtatama ng kanilang mga relo. Yung mga hindi pa nakakabili ng relo ay gumising na ho kayo. Friday ngayon, baka ma-traffic na naman tayo at mahuli sa office at yung ibang mga papasok sa eskwelahan. Huwag kalimutan bago lumawas ng ating mga tahanan, magtagubilin, manalangin at ika nga ho ay yung mga nandyan dyan sa paligid natin ay alam nyo naman maraming peligro. Yan ang higit na ating masasandigan. At yung mga appliances nyo. Unplug. Oo, unplug. Punutin na po yung lahat ng ating mga plantsyang nakasaksak, electric fan. Tama. Yung mga Tsaka kuya pala, suggest ko din parati din nila check yung water pipes. Kasi minsan Tsaka pati nga yung bowl eh. Minsan pag nag-flush ka na ganyan, di mo na mamalayan. Yung hindi pala bumalik yung pinaka-floater mo. Ang nangyayari, tuloy-tuloy ngayon yung laki ng bill na tubig. Di sayang naman ang tubig. Kahit na marami kayong pambayad, sayang pa rin ang tubig. Friday, July 22. Ba? Sa Monday na, Sona. Okay. 2016 pa rin po tayo sa bayan napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood tayo dito sa UNTV News and Rescue. Ang ikalawang hataw na po ng ating mga balita ngayong araw na ito. Babae na biktima ng vehicular accident sa Cebu, tinulungan ang UNTV News and Rescue Team. Pangulong Duterte bumisita sa mga military camp sa Basilan at Zamboanga. Maraming Pilipino hindi interesado sa usapin na pag-amyenda sa saligang batas. Pagtanggap ng aplikasyon sa mga app-based transport service gaya ng Uber at Grab, pinatitigil ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Proposed dual airport system ng Department of Transportation hindi pa kaya ng Clark Airport. At supplier at koneksyon ng Chinese national na nahulihan ng droga sa Cebu Airport, iniimbestigahan na. Sa ating TMBB o Tulong Muna Bago Balita, tinulungan po ng UNTV News and Rescue Team ang isang babae na biktima ng vehicular accident sa Cebu City. May hataw na balita si Marlon Abique live. Marlon, good morning. Yes, may buntag kuya. Nakatayo na ang biktima ng madatnan ng UNTV News and Rescue Team sa Duterte Street, Banawa, Cebu, alas 9 ng gabi kanina.
Kinilala ang biktima na si Evelyn Maniego, 30 taong gulang, residente ng Capitol Site, Cebu. Nagtamo ng mga gasgas sa kanang kamay at kanang tuhod si Evelyn matapos bumangga ang motorsiklo na minamaneho ng kanyang ka-live-in partner na si Clifford Villarico sa isang Hyundai Getz. Agad na binigyan ng pangunang lunas ng grupo si Evelyn at kinuhanan ng vital sign upang makuha ang inisyal na kalagayan ng biktima. Ayon sa pahayag ng biktima, lumingon si Clifford sa nagbanggaan na sasakyan nang biglang huminto ang Hyundai Getz na kanilang sinusundan kaya sila bumangga dito. Pahayag naman ng driver ng Hyundai Getz na si Eddie Rojas II, paliko siya sa 1 Pavilion Subdivision kaya siya nagminor nang biglang may bumundol sa kanyang likuran. Inanyayahan naman ang dalawang driver ng Cebu City Traffic Officer upang magbigay ng kanilang pahayag tungkol sa nangyaring aksidente. Marlon Abiki, UNTV News and Rescue, Cebu City. Maraming salamat Marlon Abike, live na nag-uulat mula sa Cebu City. Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga base militar sa Zamboanga at Basilan. Dito ay iniutos ng Pangulo ang pagtututok ng government forces sa kampanya kontra karahasan. Narito ang hataw na balita ni June Soriao. Dinalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang kampo ng militar sa Western Mindanao kahapon. Una itong nagtungo sa kampo ng 104th Brigade ng Philippine Army sa Tabiawan, Isabela, Basilan upang kausapin ang tropa ng militar at tumanggap ng situation briefing mula sa military commanders. Bandang alas 4:30 naman ng hapon ay bumalik sa Zamboanga City si Pangulong Duterte para sa isang closed-door meeting sa AFP Western Mindanao Command. Ayon kay Pangulong Duterte, marami siyang natutunan sa pagbisita sa mga kampo ng militar at mas malinaw ngayon anya sa kanya ang tunay na kalagayan ng mga sundalo. Hinikayat ng Pangulo ang mga ito na mas pag-ibayuhin pa ang paglaban sa karahasan sa bansa, partikular sa Mindanao. Lahat tayo may problema and it has deteriorated into a terrorism thing. You have to love your country. Do it for the love of country. Do not do it for me. I do not need it. Sa kanyang talumpati, tinukoy din ng Pangulo ang nagiging sanhi ng kaguluhan at sinasabing dapat alisin ito upang magkaroon na ng kapayapaan sa bansa. So we are trying to correct. So alisin ninyo yung galit, yung hate. Kasi hate would drive you to kill. Kung di mo tanggalin yan, ayaw mo galit ka eh. Galit ako ayaw ko yan kasi galit ako. Walang mangyayari kung ganun. Mag-usap na lang tayo at hintuin na natin itong... Ipinangako naman ng Pangulo na magkakaroon ng pagtaas sa sahod ng mga kawani ng AFP, PNP, PIDEA at NBI ngayong taon. Sinabi rin ng Pangulo na ipaayos at pagagandahin ang pagamutan ng militar. Samantala pasado alas 7 kagabi ay binisita nito ang mga sugatang sundalo sa Camp Navarro General Hospital. Kinausap niya ang mga ito at inabutan ng tulong pinansyal. Jun Suriao, UNTV News and Rescue. Magpatawag ng His Excellency ni Pangulong Rodrigo Duterte sa memorandum na inilabas ng Office of the Executive Secretary. Inaatasan ang mga cabinet member at lahat ng pinuno ng mga ahensya ng gobyerno na i-address na lamang ang Pangulo bilang President Rodrigo Roa Duterte sa lahat ng official communication, events at iba pa. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang naturang direktiba ay alinsunod pa rin sa pagiging simple at makamasa ng Pangulo. Maging ang mga miyembro rin ng gabinete ay tatawagin lang din bilang secretary sa lahat ng official communications. Gayunman, discretion na aniya ng mga tanggapan ng pamahalaan kung gagamitin pa rin nila ang katagang honorable sa internal communications sa kanilang department heads. Isa sa mga pagbabagong nais gawin ng kasalukuyang administrasyon ay ang pag-amyenda sa saligang batas. Ngunit ayon sa survey, marami sa mga Pilipino ang hindi interesado sa usapin sa pagpapalit ng saligang batas. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Sa lumabas na bagong survey ng Pulse Asia, maliit ang porsyento ng mga Pilipinong interesado sa usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon. Maging sa panahon ng nakaraang administrasyong Aquino, hindi gaanong pinahahalagahan ng mga respondents ang issue sa charter change.
Paliwanag ng political analyst na si Ramon Casiple, mas mahalaga sa mga Pilipino sa ngayon ang direktang tulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga programang mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan. Ayon pa kay Casiple, mahirap maiugnay ang tsa-tsa sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ayon naman kay Bayan Muna Representative Carlos Zarate, mahalaga na pag-aralang mabuti ng Administrasyong Duterte ang gagawing pag-amyenda sa konstitusyon para na rin sa kapakinabangan ng lahat ng mamamayan. Ang gusto naming malaman, maliban sa form of government, ano ba yung lalaman nito? Ito ba ay bubuwagin ba nito ang kasalukuyang sistema ng ating politika at ekonomiya na kinukontrola lamang ilang mga pamilya, ilang mga mayaman o elite? Dagdag ni Zarate, sa mga nakaraang administrasyon, maraming tao ang hindi nagkaroon ng interes sa tsa-tsa dahil maaaring magamit ito sa personal na interes. Sa economic provisions at extension ng terms ng mga nanunungkulan o nakaupong mga pangulo, no? So kaya siguro makikita yung personal interest kaya ayaw ng mga mamamayan. Sa ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan ng Malacanang ang mga hakbang at detalye kung paano isusulong ang pag-amyenda sa saligang batas. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahinto na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagtanggap ng aplikasyon sa mga transport network vehicle service gaya ng Uber at Grab. Ayon sa LTFRB, masyado ng marami ang bilang ng mga aplikasyon na umaabot na sa mahigit 5,000. Kailangan ding pag-aralan ng LTFRB ang paraan kung papaano bang naniningil ng pasahe ang mga app-based transport service. Matatandaan na marami na ang nagtangkang ipatigil ang operasyon ng mga ito, subalit hindi ito pinagbibigyan ng korte. Umaasa naman ang pamunuan ng Clark International Airport na matutulungan sila ng pamahalaan upang mapalawak ang kanilang market at mas makapagserbisyo sa mas maraming tao. Talinsabay ng panukala ng Department of Transportation na Dual Airport System. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Muling binuhay ng Department of Transportation ang panukalang magkaroon ng dual airport system bunsod ng mga nararanasang problema sa Ninoy Aquino International Airport. Sa ilalim nito, kailangan maging fully operational ang NAIA at Clark International Airport. Sa pag-aaral naman ng Clark, nasa 27 million pasahero mula sa Southern Luzon at National Capital Region ang maaring gumamit sa NAIA, habang 23 million naman mula sa Northern Luzon at Central Luzon ang sa Clark. Dahil limitado ang flight sa Clark, halos lahat ng mga biyahero ay nasa NAIA sumasakay. Nitong Lunes, nasubok ang kapasidad at kakayahan ng Clark International Airport nang ma-divert dito ang halos 30 flight mula sa Ninoy Aquino International Airport nang masira ang bahagi ng runway 624. Ang resulta, nagkaroon ng congestion at delay sa mga scheduled flight sa naturang paliparan. Inihayag ng pamunuan ng Clark Airport na hindi pa nila kakayanin ang sobrang daming biyahe. Isa pa sa nakikita nilang magiging problema ay ang kakulangan ng sapat na flight sa naturang paliparan. Hindi pa sanay ang Clark sa sunod-sunod na flights. Well-spaced pa ang flights kayo ng Clark. Naintindihan ko sila, sinasabi nila na walang market. Siyempre tinitingnan nila is yung negosyo nila. Pero kagaya naman ng lahat ng negosyo, kailangan may pagtataya dyan eh. Kailangan mag-risk ka dyan ng iti-test mo yung market. Subalit sa pagpasok ng bagong administrasyon, malaki ang pag-asa ng Clark na matutulungan silang maisaayos ang paliparan. Sana maisali lang yung development nung Clark. Kasi kasama sa solusyon yung pag-decongest ng NAIA. Again, isipin nyo lang na kung may ibang flights na ma-redistribute sa Clark, na-decongest mo ang EDSA at saka ang NAIA. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang koneksyon at supplier ng Chinese national na nahulihan ng mahigit 4 na kilong hinihinalang shabu sa Mactan Airport. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuabi. Nakikipag-ugnayan na ang Cebu Police sa Aviation Security Unit, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency para
sa investigasyon sa kaso ng Chinese national na nahulihan ng hinihinalang shabu sa Mactan, Cebu Airport. Noong Miyerkules, hinarang sa airport ang 27 anyos na si Liming Zhu matapos makita sa bagahe nito ang mga pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 6 na milyong piso. Ayon sa Cebu Police, posibleng hindi lang isang beses nakapagdala ng iligal na droga ang Chinese dahil bumiyahe pa ito sa bansa noong Enero at Hunyo. Kasama siya o nagamit siya ng sindikato. Kasi bakit siya ganun kalakas ang loob magpasok ng shabu, tapos yung dami ng dala niya hindi basta-basta, di ba? Almost 5 kilos ng shabu yung dala niya. Iimbestigahan rin kung sino-sino ang mga Pilipinong susundo sana sa Chinese, mga koneksyon nito at ang itinerary sa loob ng 3 araw na pananatili sa Cebu. Sisiyasatin din kung kasama ang pangalan ng suspect sa intel reports ng illegal drug operation sa bansa. Nagpapatawag ito ng early meeting para encourage itong ibang agencies na suportahan yung ating kampanya. Samantala, tiniyak naman ng Embahada ng China sa Pilipinas na handa silang tumulong sa investigasyon sa kaso, lalo't mahigpit rin ang kanilang batas kontra illegal na droga. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Sinusuportahan ni Senate President Franklin Drilon ang pagbabalik sa boxing ring ni Senador Manny Pacquiao sa kondisyong hindi nito mapapabayaan ang kanyang mandato bilang bagong halal na senador. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Nagpaalam kay Drilon ang bagong senador kaugnay sa kanyang nalalapit na laban sa Nobyembre. I am a lawyer. I can exercise my profession as a lawyer. Why should we impose a different standard to a professional boxer? Payo ni Senador Drilon kay Pacquiao, huwag lang pabayaan ang mandato nito bilang bagong halal na senador. Ayon kay Senador Manny, hindi nito pababayaan ang pagdalo sa sesyon ng Senado lalo't may inaasahan siyang komite na pamamahalaan. Uma-absent ako dahil unang-una busy ako sa minsan pag may magkataon na nagtitraining ako. Yun yung inaamin ko naman yun. Pangalawa, nag-a-attend ako ng minsan nasa Congress ako pero hindi ako nakakababa sa floor. Inihayag rin ng senador na nakahanda nitong gawin ang kanyang mandato sa Senado at makipagdebate sa kapwa senador. Ready naman ako. Common sense lang lahat naman yan eh. Hindi yung pagalingan sa pagbara, pagalingan sa utak, kailangan common sense na may laman yung sasabihin mo at hindi ka lang papugi point sa kamera. Inaasahang ang Committee on Games, Amusement and Sports at Public Works ang komite na posibleng mapunta kay Pacquiao sa pagbubukas ng sesyon ng 17th Congress sa Lunes. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hindi maaaring kumandidato sa nalalapit na sangguniang kabataan elections ang sino mang kaanak ng mga elected officials hanggang second degree of consanguinity. Ito ay kung mahigpit na maipatutupad ang anti-political dynasty provision sa SK Reform Law. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. January 15, 2016 nang lagdaan ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Law. Sa ilalim ng batas, itinaas sa 15 to 30 years old ang mga maaaring makaboto sa SK polls, habang ang mga maaaring kumandidato ay nasa 18 hanggang 24 na taong gulang na. Isa sa highlight ng nasabing batas, ang anti-political dynasty provision nito. Batay sa Section 10 ng RA 10742, hindi maaaring kumandidato sa SK polls ang kamag-anak ng isang elected national, regional, provincial o local official hanggang sa second degree of consanguinity or affinity. Halimbawa, kung senador ang lolo ng isang kabataan, bilang apo, hindi siya maaaring tumakbo sa SK elections. Hindi rin maaaring kumandidato ang anak ng isang gobernador o mayor sa kanilang lugar. Para sa grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE, kayang ipatupad ang nasabing regulasyon. Ayon kay Attorney Rona Ann Caritos, Executive Director ng LENTE, malinaw ang nakasaad sa anti-dynasty provision ng batas kaya hindi ito madaling mapaiikutan o questionin ng sino man.
Ngunit ayon kay Caritos, dapat pa ring maging alisto ang COMELEC at ang ibang kandidato dahil tiyak na may magtatangka pa ring labagin ang batas na ito. Ayon naman sa COMELEC, isa ang pagpapatupad sa anti-political dynasty provision ng SK Reform Law sa masusing babantayan ng poll body ngayong darating na halalan. Doon sa Certificate of Candidacy, may ilalagay doon na kung ikaw ay tatakbo, kailangan mong i-represent or i-warrant na wala kang kamag-anak up to the second degree of consanguinity. Sa October 3 hanggang October 5, itinakda ang pagsusumite ng Certificate of Candidacy para sa October 31 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Patuloy namang nananawagan ang COMELEC sa publiko na magparehistro na ng maaga at huwag nang hintayin ang deadline na July 30. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipagkakaloob na sa Philippine Navy ang barkong ipinangako ng Amerika para sa Pilipinas sa commissioning ceremonies na isasagawa sa Alameda, California, July 21, 8 a.m. American Time. Ipinangako ni US President Barack Obama ang barko at isa pang research vessel sa Pilipinas nang dumalaw ito sa bansa sa APEC Leaders Summit noong November 2015. Isang weather high-endurance cutter at pangatlong Del Pilar class frigate ito na madadagdag sa kapasidad ng hukbong dagat ng bansa. Tatawagin ito na barko ng Republika ng Pilipinas Andres Bonifacio. Sasailalim sa mga pagsasanay at paghahanda para sa paglalayag nito ang mga Filipino crew sa loob ng 3 buwan sa Amerika. Pagagamit ng karagdagang frigate sa pagpapatrolya sa maritime territory ng bansa. Patay ang isang suspected drug user matapos pagbabarilin sa Novaliches, Quezon City kagabi. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Reynante, go ahead. Yes, good morning Angela sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. Duguan at wala ng buhay ang isang suspected drug user matapos nitong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa sitio Aguardiente, Barangay Santa Monica sa Novaliches, Quezon City, dakong alas 9:15 kagabi. Kinilala ang napatay na si Jeffrey Rivera, 35 anyos, walang trabaho, na residente ng Tilyawan Street sa naturang barangay. Ayon sa ilang residente na tumanggi na nga humarap sa kamera, sumulpot na lang ang gunman at walang sabi-sabing pinagbabaril ang lalaki at casual na naglakad lamang palayo ang gunman hanggang sa tuluyang maglaho. Dagdag naman ng barangay official doon, matagal nang gumagamit ng bawal na droga si Jeffrey at ayaw sumuko sa mga otoridad. Aminado naman ang kaanak nito na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Sa inisyal na ulat, Angela, ng Criminal Investigation Detection Unit, nagtamo ng 2 tama ng bala sa mukha at balikat ang napatay. Na-recover naman sa crime scene, Angela, ang 5 basyo ng kalibre 45 na baril. Yan ang balita. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Reynante Ponte. Live na nagulat mula sa Quezon City. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Mga kasunduang pangkapayapaan sa ilalim ng 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro mananatili ayon sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Court of Arbitration for Sports o CAS nagdesisyon ng iban ang Russian track and field athletes sa Rio Olympics. 14 patay sa flash floods at landslides sa Hebei Province, China. At 2 taong gulang na may liver disease maaari nang sumailalim sa operasyon sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Yan po ay kalawang pagkataon ng mga balita ngayong umaga ito, araw ng Friday, 22 sa buwan ng Hulyo. 22. What's significant about 22? Nakabang... Wala naman. Walang anniversary, wala. Oh, okay. wala pang sweldo. 24. Wala pang ano? Wala pang sweldo. Yun, significant. Parang 25 pa yun ah. Kaya nga. Delay na sweldo mo. Babalik po ang Good Morning Kuya.
natin sina Kuya at Angela para sa ikatlong paghataw ng mga balita dito sa Good Morning Kuya! Good morning! Good morning! Maraming salamat sa inyo dyan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Araw ng Friday, July 22, 2016. Sabayan tayong napapakinggan sa UNTV Radio, ang Radyo La Verdad 1350. Para sa ating mga kasambahay na ngayon pala nagbukas ng kanilang mga telebisyon, narito na po ang mga hataw na balita sa umagang ito. Mga kasunduang pangkapayapaan sa ilalim ng 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro mananatili ayon sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Court of Arbitration for Sports o CAS nagdesisyon ng iban ang Russian track and field athletes sa Rio Olympics. 14 patay sa flash floods at landslides sa Hebei Province, China. At 2 taong gulang na may liver disease, maaari nang sumailalim sa operasyon sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Mananatili ang mga nakalipas na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. Ito ang ipinangako ni MILF Chairman Alhaj Murad Ebrahim sa unang pakikipagpulong nito kay Presidential Peace Advisor Secretary Jess Dureza sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat kahapon. March 2014, nang lagdaan ang dalawang panig ang Final Agreement o Peace Agreement o ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ilan lamang sa nakapaloob dito ay ang Agreement for the General Cessation of Hostilities, Agreement on Peace between the Government of the Republic of the Philippines and the MILF, Framework Agreement on the Bangsamoro at Annex on Power Sharing. Una nang sinabi ni Secretary Dureza na tapos na ang negosasyon at nasa implementing stage na ang Bangsamoro peace process. Isama po natin ngayon ang Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jess Dureza. Secretary, magandang umaga po. Maganda ka pa kaysa umaga, Daniel. Good morning. Sec Jess, na-miss na kita ha, long time. Yun din ang sinabi ko kay Kagi Murad kahapon. Sabi ko, I miss you. Kagi, I miss you too. Matagal na rin kami hindi nagkita ni Kagi Murad. He was still chairman of the panel at the time. Ako yung chairman din ng panel. But that was up to 2003 yata. So matagal din kami hindi nagkita. Exactly. So it was a very warm reunion yesterday nang bumisita ako sa kanya. Kailan naman tayo mag-reunion? Kailan mo naman ako pupuntahan? Kung gusto mo, kukumilahin mo ko saan? London, Singapore, o saan? Depende. Sa Dahig tayo punta. Sec Jess, makibalita. Diyan na lang sa mga barbecuehan diyan sa Manila, okay na. Pwede. Sec Jess, makibalita lang po ako dahil ano ba kasi alam niyo prior to this yung BBL umarangkada to, di ba, nitong mga nakakaraan. And I know you're very well aware of that. Ano ba ngayon ang magiging significance nitong Bangsamoro Basic Law dito ngayon sa peace process natin na ginagawa? At kasi alam naman natin, meron namang mga agreement na din ngayon na dapat ini-implement. Pero how is this going to be relevant dun sa BBL, sir? Di ba alam natin, pumalpak naman yung BBL dahil sumasagot sa Kongreso. Yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, ang implementing mechanism niyan, it cannot be when government sign the CAB, it cannot implement its own self. It has to go to Congress to be able to be implemented. Sumabit sa Kongreso dahil may mga maraming issues. Kaya ang gagawin natin ngayon, dahil sabi nga natin wala nang period of negotiations are over according to President Duterte, we will now try and implement the provisions but they will have to be compliant with our existing laws and constitutional provisions. Yun. So, we'd like to see in the roadmap na meron tayong a new enabling law that will replace the BBL that will have to be crafted by the Bangsamoro themselves to submit sa Kongreso ulit
and for Congress to work on that. Yun ang bali roadmap natin. Okay, so back to zero tayo. No. We're not back to zero. We are picking up from where they left off, which is the CAB. Okay, diba? May pinirma na tayo na CAB. Pero ang kaibahan ngayon ng roadmap is that new law that will be proposed to Congress to replace BBL. Kasama na dyan, hindi lang MILF, kasama ng MNLF dyan ni Nur Miswari, kasama ng ARM, Autonomous Region for Muslim Mindanao, which is the mainstream Bangsamoro unit of governance. Kasama na rin natin dyan, halimbawa, ang IPs, dahil may mga IPs within the Bangsamoro that they have also some interest to protect. And of course, don't forget, we have Christians who are also considered as Bangsamoro because they are within the Bangsamoro area. Diba? Okay. So if we get them all together, we will request them now to come up with a new proposed enabling law to implement all of these agreements together. All right. Wala nang kumpol-kumpol. So madaling sabihin pero mahirap kunti gawin, but there's no other way for a roadmap that can put together everybody in one page. Sec Jess, ano ang pinaka-significant na dapat na maging laman nitong enabling law? Kasi para hindi magkaroon ng conflict doon sa mga nakaraan na nating mga agreement. Kasi ito ang nagiging problema, hindi ho ba? Well, I think one very significant possible change, but we leave that to the Bangsamoro. Sabi ko, kayo na magdedetermine yan. Will be probably to protect it from constitutional issues. Alam mo, yung BBL kasi, nabarahan yan dahil may mga ibang issues, but ang pinakamalaking issue is, constitutional ba yan? Yes. Okay, so what we propose is, let's mitigate the risk of constitutionality in that new proposed replacement enabling law. And we were proposing na kung merong mga constitutional issues diyan, pwede ba i-parking muna natin, wag muna natin ipuwersa diyan sa bagong batas na yan. Okay. Park it, and then when we start opening up the Constitution to shift to a federal setup, pwede na nating ipapasok yung inyong mga mungkahi na yan to make it constitutionally compliant. So you will see that in the end game, kung matutuloy yung federalism, yung mga issues that have constitutional questions on that proposed new enabling law will already can move already early. So that pagdating na ng federalism, amendment to the Constitution, pwede na nating imungkahi din yan doon. In other words, let us clear this with some constitutional issues kasi yun ang basic bumara doon sa BBL. Pero nag-agree ba sila doon, Sec Jess? Kasi ito yung kumbaga parang dito nga nagkakaroon ng deadlock doon sa mga sinasabi niyo mga constitutional issues na yan ngayon, ang MN ba at ang MI ay agree na i-park muna natin yan and let's move on with the other things na pwede na nating magawa agad? Well, I'd like to let you know, and very positive yung first engagement ko with the Bangsamoro sectors. Kahapon, binisita ko si Kagi Murad in Camp Darapanan in Sultan Kudarat, Maguindanao. And he welcomed this new roadmap. At sinabi nga niya, I will try and explain this to my people, so I will get inputs from them. But I noticed a very positive, welcome attitude dito sa bagong roadmap na ito. Alright, Sec Jess, may timeline ba kayong ibinigay sa kanila? Kasi alam naman natin po, these things napakahaba ng panahon ng pinag-uusapan. Parang once and for all, tapusin na natin ito. Wala tayong dapat ibibigay na timeline. They will do it. Alam mo kasi, we have to change the paradigm Hindi tayo magdidikta dun sa Bangsamoro nga natin Alright. Let them come together, determine their own timelines. Although meron tayong internal timelines. Sabi ko sana, mai-approve natin yun early para yung mga nakapark na constitutional issues kung meron man, we can attend to them in 2019 dahil yun ang parang timeline yata in the amendment to the
Philippine Constitution to accommodate a federal setup. Di ba? So, but we will leave it to them to determine. Basta mag-inclusive muna sila. They have to unite amongst themselves. Di ba? They have to settle it among themselves. Dahil nakita naman nila na nagkukumpul-kumpul sila, may mga problema pa tayo hanggang ngayon. Alright, while they are having their sweet time, Secretary Jess, ano naman ang usapan ninyo tungkol doon sa ating mga nagiging armed conflicts at yung mga nagiging problema natin kagaya nitong mga nakaraan, naging problema sa Mama Sapano and all of those issues. Ano ba yun? Are we just going to leave it like that o paano po ba naging pagkakasundo ninyo? Huwag natin kalimutan that the mechanisms of the ceasefire are holding. Wala kang makitang malaking incident between the government and the MILF. Even up to now, may mga rito, may mga intermittent, mga operations that is involved, as you know very well, yung mga breakaway groups that we have also to address. Ano po? Okay. Yes, that's true. The military and our security forces have to contend with these groups that lumalabas dito sa framework ng ceasefire natin. And the MILF and the government have already entered into mechanisms of how to address and interdict. Okay. Pero madaling sabihin dahil alam mo naman, may magkakamag-anak kasi yung MI doon sa mga breakaway groups na yon, mga kasama, members of the clan. So, it's not as simple as a clear dividing line. Ano? So, we have to navigate all that also. All right. But it is not to say that we will not take care of these groups. In fact, ang MILF, with my talk with Kage Morat kahapon, kwan din sila that we will continue interdicting those who are spoilers. Nakikita kasi natin ay nanggugulo. Hindi yan sila magpasailalim dito sa mechanism na ito. Naging spoiler sila dito sa peace process natin. At ang dating sa taong bayan na hindi nakakaintindi, akala, mga MILF lang yan. Nanggugulo pa rin yan maski may peace process tayo. Which is an unfair indictment on the mainstream MILF leadership na gusto na talaga makakaroon ng sustainable peace with us. Alright. Sec Jess, yun naman hong talks natin with Joma season. May development na po ba? We have decided to formally set the formal opening in August 20 and it will go up to August 27 yung formal opening and resumption of talks, and this will be done in Oslo, Norway. Ang Oslo, Norway kasi ang ating facilitator in the peace process with the CPP, NPA, NBF. So wala pa rin hong decision with regard to the request ng release ng mga political prisoners? We are already working on that dahil in our cabinet meeting with the President when he approved the roadmap, he already directed the appropriate agencies in the cabinet to work already on the request for the release of some CPP, NPA, NDF members who are still in jail but are needed in the peace negotiations. So that process right now is ongoing. So pag-open natin on August 20, available na to participate on the other side of the table yung kinakailangan nilang personnel in the negotiation. Kasama na sila pero hindi ho yung lahat ng inire-request na i-release. Hindi naman. Hindi naman. Yung mga may request kasi it's a very limited number. I will not disclose muna. It's a very limited number na kailangan lang nila doon across the table. Okay. Hindi ka naman pwedeng magsabi 500 across the table, di ba? Kaya na sinasabi ng iba. It is a limited number, but this number, however, will be determined on how we comply with legal procedures. We cannot shortcut and then for the President to say, release ka na. May mga legal procedures to follow kasi. Sir, and you will have to contend with the court procedure dahil pending sa court kasi yung mga kaso na yan. Pwede nyo bang mabigay sa amin ng number noong kailangan na yun doon na dapat ay ma-release bago mag-start yung August 20 negotiation, sir? Huwag naman dahil baka mamaya hindi yun ang number na actually ma-clear using legal procedures So it will be premature for me. Let's just wait for the actual number of those who will actually be released after complying with the legal procedures. Who will go with you po doon sa August 20, Sec Jess? Ang head of the panel, si Secretary Bebot Pelyuk, siya kasi ang chairman.
Okay. And the members of this panel are already named. Si former Secretary Nani Braganza, dahil negotiator na rin yan siya dati. Then we have, former PAP. He's advisor din ito for a while, but he was more when he retired Comelec Commissioner, Rene Sarmiento. Di ba? Nakilala mo, malala mo si Rene. Yes, sir. And then we have Attorney Anging Lebrado, who is very active in the women's sector. And then we have Attorney Pelonco, representing the indigenous peoples. So, kompleto na, 5 na sila, si Secretary Bebot, and I will be there also to be part of the delegation. So, kailan ang alis ng delegation, sir? Baka kung 20 August, siguro 19 to be there on time for the opening. But we will be inviting, hopefully they will accept, the 2 heads of the 2 congressional leaders natin. Okay. Si Senate presumptive pa dahil hindi pa na-install officially Si Senator Coco Pimentel representing the Senate. Okay. At si Congressman Pantaleon Bebot Alvarez representing the House. Alam mo bakit mahalaga ang Kongreso? Dahil lahat na pipirmahan ng panel that we represent only the executive will not happen if there is no implementing law that will implement it. So we need the concurrence, cooperation, understanding, and the support of our congressional leaders. Okay. Sir, we wish you good luck, Secretary Jess Duresa, sa inyo pong mga paglalakbay na yan. At we're looking forward to seeing you in person again dito po sa ating programa. Okay, salamat doon sa barbecuehan dyan sa Divisoria. Kita-kita tayo. Sige po. Salamat, Sec Jess. Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jess Duresa. Silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko mula kay Monoxon gamit ang UNTV drone ang nagsisilbing mata sa Himpapabuid. Pinalilipad ng ating ka-app license pilot live. Mon, go ahead. Magandang umaga, Angela. Good morning, Kuya. Lalo na po sa ating mga kababayan, kasambahay na naglalakbay ngayong oras na ito. Tingnan po natin at bigyan natin sila ng gabay sa sitwasyon ng trapiko. Unahin po natin ang ilang mga live points natin dito sa may area ng Magallanes. Sa mga nanggagaling po ng EDSA Magallanes, yung pong papunta ng EDSA Taft, moderate traffic po tayo sa oras na ito. Habang yun nasa right screen naman, kung nakita nyo po, going to northbound, o yung northbound ay moderate traffic din naman. Diyan sa may area po ng Taft, yan po yan sa may lugar ng Pasay. Move on tayo, punta naman tayo sa may area ng EDSA Guadalupe. Sa mga pupunta po ng area po ng Guadalupe, lalo na yung mga papunta po dyan sa Buendia at Ayala, abay moderate to heavy traffic na po tayo. Konting patience po. At makakarating din po kayo sa inyong pupuntahan. Moderate to heavy traffic po ang papunta ng Buendia dyan sa may area ng Guadalupe, habang yung papunta naman po northbound sa may Bonnie Crossing ay wala pong magiging problema. Light traffic po tayo sa oras na ito. Punta naman tayo dyan sa may Pasig, EDSA Ortigas. Sa mga nasa may EDSA Ortigas, going po ng EDSA Show. Mula po dyan sa may, lalo na yung nanggagaling po ng Cubao, dadaan po ng Ortigas going to EDSA Show. Light traffic po tayo sa oras na ito. Habang yung mula po dyan sa may EDSA Show Boulevard, going naman papunta po sa may Cubao, ay wala ring problema. Green and go po sa may area ng EDSA Ortigas. Tingnan naman po natin ang drone shot, ating drone video mula po rito sa may EDSA Quezon Avenue. Ang northbound at southbound lane ng EDSA Quezon Avenue ay walang problema sa oras na ito. Light traffic po tayo. Maging itong area po ng service road sa may Quezon Avenue, maluwag at walang magiging problema ang inyong magiging pagbiyahe po kung kayo mapapadaan po rito. Tingnan naman po natin ang Letre Malabon dyan sa may north. Ito pong left screen, nakikita nyo po northbound light traffic po dyan sa may area ng Letre. Habang yung southbound lane naman, light traffic din, walang magiging problema sa oras po na yan. Yan po sa may area ng Letre Malabon. Punta naman po tayo ng Maynila, lalo na sa mga estudyante po na papasok sa eskwela. Ito pong area ng Moraita, Manila. From Moraita going to Ligarda, abay, moderate na, no? Moderate traffic po tayo sa oras na ito. Habang ito pong Ligarda going to Moraita, abay medyo mabagal din. Moderate traffic po. Tamtamang takbo at bilis po ng mga sasakyan dyan sa may Moraita.
Punta naman po tayo ng Welcome Rotunda para po sa mga papabiyahe po papunta dyan sa may Moraytan o manggagaling Welcome Rotunda. Ito pong going to Quezon Avenue eastbound, moderate traffic po as of this time. Habang itong papunta naman ng Quiapo westbound ay moderate traffic at walang magiging masyadong pagbagal. Yun nga lang, medyo moderate traffic po tayo dun sa may area going Quiapo. Yung pabalik lang po ang hindi masyadong magkakaroon ng problema. Ayan, paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Biyernes, lahat po ng sasakyan na ang plate number nagtatapos sa number 9 at yan pong meron pong plate number ending in 0 ay bawal po simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa ngayon wala pa pong scheduled work maintenance ang DPWH kaya medyo wala pong magiging abala sa ating mga pagbiyahe lalo na ngayong weekend. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nag-ulat mula sa EDSA, Quezon Avenue. Panahon lang yan. Tingnan natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na sa ating UNTV Weather Center. Ray! Morning po Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Medyo malamig ba kaninang umaga? Kasi parang mainit malamig. 24.4 Kuya, yung alas 5 natin. 24. Nung gabi, hindi rin mainit din? May pinakambaba na po yung kanina alas 5 po ng umaga, Kuya. Medyo mataas po doon yung gabi natin, Kuya. Lagay ko ako lang giniginaw. Parang nararamdaman ko yun. Nilalamig ka ba, Kuya? Lumabas na nga ako sa lumabas na nga ako doon sa room na may aircon. Kaya sinabi ko hindi ako lumabas sa aircon. Lumabas sa room na may aircon. Okay. Malinaw yan, malinaw. Oo, nakakaramdam pa rin ako ng lamig sa paa eh. Opo. So, ano yan? Iba pala yun. Internal coldness. So, mainit pa rin. How about today? Kumusta ang panahon? Ngayon po, pwedeng mabot pa rin po ng 34 dito sa 33 sa Metro Manila. At dyan po sa area ng Tuigaraw kahapon po yan, naka-record po ng 37, which is yung average dapat dyan is 33 to 34 pagka ganito pong wet season, Kuya. Ayun. Ikaw, Angela, hindi mo ba itatanong kung ano yung nasa likod ni Ray Pelayo? Tanong ko nga Ano yung ibig sabihin nito? Ano ba yung mga dumadaan sa likod niya? Minsan alam mo, may mga bagay na ginagamitan ng utak at saka hindi common na kailangan sense. I-explain. Diba? Hindi na kailangan i-explain. Minsan ba, panoorin mo lang isang bagay, kung iniintindi mo, maintindihan mo. Pero pag halimbawa, ang iniisip mo kagad, tumutol ka, o kaya sabi mo, ano ba yan? Ano na naman ba yan, Ray Pelayo, yung nilalagay mo dyan sa likod mo? Yun yung mga taong makatutol lang, di ba? Kontrabulate ba? Hindi nag-iisip. Dapat doon sa mga ganun, tinatanggal eh. Di ba? Tatanggalin mo na, hindi yung planeta tatanggalin mo, ha? Di ba? Si Ray ba? Si Ray ba yung tatanggalin natin dyan? Si Ray Pelayo tanggalin mo. Si Ray tanggalin natin. Sabi, ano ba ito kuyang pinaglalagay mo dito sa likod ko? Ano ba ang ibig sabihin nito? Kung di mo kayang intindihin, umalis ka na lang dyan. Diba? Ganun lang naman yan, kasimple eh. Bago mo ako mabwisit. Diba? Mas mahirap yung ako mabwisit mo. Oo nga. Tama ba yung Ray Pelayo? Yes, Kuya. Abangan pa nila, Kuya, yung mga pinapagawa mo pa. Maging astronaut ka, diba? Maging astronaut. Sasakay daw si... Lumilipad Ngayon ko lang nakita. Ngayon ko lang napansin. Ganda, Kuya. Yun yung mga dumadaan sa likod. Tagal-tagal na yan dyan eh. Ayun, kailan ka ba pumasok? Hindi kasi pag nagbabalita ako, Kuya, yung pangalawa, wala pang Ray. Wala pang weather. Wala pang Ray. Wala pang weather update. Saan napunta si Ray Pelayo? Sino yung nagbabalita? Wala pang weather update. So, hindi ko masyado nakikita. Nakikita ko na kaagad kasi siya yung gumaganon-ganon. Susunod na gagawin ni Ray. Sasabihin niya ni Ray. Ito ang weather ngayon sa Mars. Wow! Diba? Punta muna po tayo sa Saturn. Itong bahaging ito lumilipad din si Ray. Itong bahaging ito ng Saturn ay malambot. Ang bahaging ito nasa paligid ay ganun ang description. Diba? Ayos yan, ayos. Di mamatay ka sa inggit. Gusto mo ba Gusto mo mag-report sa buwan? Diba? First woman diba pwede on the moon. First news anchor. On the moon. Diba? Na magbabalita sa buwan.
Ay, kuya, nakakamusta nga pala yung mga reporter na nanonood po ngayong araw sa iba't ibang estasyon. Meron po yung mga print, radyo, nanonood po sila, nakantabay po sila. Batiin mo! Ano mga nanonood? Wala naman tayo. Channel ba yan? Tayo naman, wala naman tayong dito eh. Gusto mo na lumipat doon, Ray? Dito ba, kuya? Sinasabi ko lang, nanonood sila. Parang nagpapatiscover ka yata eh. Hindi siya makakaganon, kuya, sa mga ibang channel. Para ka lang yata si Haris Naral eh. Ay, Haris Naral si... Acero. Haris Acero eh. Napapadiscover ka ba? Hindi, kuya. Bagay ako, tiwala ako dito kay Ray. Kahit offeran mo yan ng ano. Oo, kahit offeran mo yan ng mas malaki, lilipat yan. Yun pala yun. Kala ko ganun na bumanon eh. Sige Ray, weather today? Bigay mo na sa amin ang kabuang ulat ng panahon sa loob ng 24 oras. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po nga tinatawag pa rin natin na ridge ng high pressure area, nakaka-apekto nga po sa may area ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms lalo na pagdating po ng hapon o kaya po ay sa gabi. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature today. Ganyan din po sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sa Tuguegarao 36, sa Baguio naman po 16 to 24 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang papawirin at magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Lalo na po yung area ng Central Visayas. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Hindi sa Metro Cebu sa Tacloban naman po hanggang 31 degrees Celsius. Ang Mindanao po ay makakaranas ng magandang lagay ng panahon pero meron pa rin po chance na magkakaroon po dyan ng mga thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot ng 32 degrees Celsius ang maximum temperature, 33 sa Petro Davao at Zamboanga City. Ang ating pong sunrise, 5:37 a.m. atin naman pong sunset, 6:28 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray pala. Nagsasasabi nito si niloloko ka ni Wala pa sinabi. Niloloko ka rin ni Thank you, Ray. Angela. Yung pogi mo dyan. Bagay na sa yung background mo. Maraming salamat si Ray Pelayo po mula sa UNTV Weather Center. Labing-apat naman ang patay habang mahigit na 70 ang nawawala dahil sa flash floods at landslides sa Hebei Province, China. Ayon sa Provincial Civil Affairs Bureau, halos 2 milyong residente sa lalawigan ang apektado ng malakas na pag-ulan mula pa noong Miyerkules. Umabot sa mahigit 7,000 ang nasirang bahay dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, halos 1.5 milyong ektarya naman ng lupang sakahan ang napinsala. Sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay, maaari na ngayong sumailalim sa operasyon si Baby Monay na may end-stage liver disease. Narito ang Serbisyong Kasangbahay update ni Jun Soriao. Araw ng Martes nang lumapit si Nanay Lavinia sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon upang manawagan ng tulong para sa 2 taong gulang na anak na may biliary atresia. Sa end stage na po siya nung liver disease, yung nasa cirrhosis na po siya. Pang-4 o pang-5 ICU instance na po since April nitong year lang po. Ang biliary atresia ay sakit na mga sanggol kung saan ang bile ducts o daanan ng apdo ay hindi nag-develop. Usually, pinanganak sila ng may ganyan. No-produce na bile ng atay, hindi ngayon makababa sa bituka kung saan sa kailangan. So dahil dito, naninilaw sila, yung nutrition nila affected, at unti-unting nasisira yung atay. Upang magamot ang sakit na ito ni Baby Monay, kakailanganin niyang sumailalim sa liver transplant. Sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay, katuwang ang The Medical City, Hepatology Society of the Philippines at ang Rotary International District 3780 ay maaari nang masimulan
ang operasyon ni Baby Monay. Nakita nyo naman siguro problema ni Baby Monay. Ano ba ang ating share dito kay Baby Monay? Ang isa po sa aming miyembro ng Rotary na ngayon po ay isa ng congresswoman. Okay, ay makakatulong po siya ng malaki para po madagdagan yung benepisyo or yung request po niya para doon sa pinakailangan na halaga para po doon sa natitirang kailangan pa po ni Baby. Ako po ay with the Medical City. Meron kaming liver transplant program doon. So makakatulong kami sa mga sanggol na kagaya ni Baby Monay. Offer ay matingnan yung bata, masuri, para malaman namin kung kailangan talaga, is it too early, too late, at kung kailangan is tulungan sila kung paano makarating sa liver transplant. Salamat po at sa pagkasangkapan sa inyo ng Panginoon para maipagkaloob itong ganitong assistance kay Nanay Love. Samantala, bukod kay Nanay Love, ay natulungan din ng programa si Mang Ronnie Season na humingi ng 2 bag ng dugo para sa kanyang asawa na may chronic kidney disease. Sige, at sa awa ng tulong ng Panginoon, yung iyong request na 2 bag ng dugo ay may pagkakaloob na sa iyo, ha? Maraming salamat po, Kuya. Ang programang Serbisyong Kasangbahay ay mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Jun Suriao, UNTV News and Rescue. Sa sports naman tayo. Kasama natin si Rina Villamor. Rina! Yes, Kuya. What's up? Mainit-init ngayon sa Olympics yung sa Russia natin. At hindi lang pala ang Russia ang naban, pati din daw yung mga weightlifters na galing sa Kazakhstan at sa Belarus. Mababan sila dito sa darating na Olympics dahil natagpuan din na meron silang sports-enhancing drug na ininom during the 2008 Beijing Olympics at nung 2012 London Olympics. Daya yan no? Dayain. Ang tanong dyan, Kuya and Rina, dahil nakita nga nila may performance-enhanced base yung drugs na ininom nila, yung mga nanalo supposedly nung nakaraang Olympics, masistrip ba sa kanila yung medal nila? Meron nang nangyaring ganyan, Angela. Binigay yung kanyang bronze medal dun sa pang-4 sa pwesto. Recently na ibalita natin ito. So malamang masistrip off yung gold medal dun sa kanila. Pang-4 pa naman itong Russia dun sa last 2012 Olympics. Pang-4 dun sa world standings or world ranks natin. Kaya hindi pwede sumali dyan si Darna. Hindi pwede. May bato. Take ang bato. May bato si Ding. Rina, sige, bigyan mo sa amin ng detalye ng mga balita sa sports. Yes, Kuya, umpisahan muna natin sa larangan ng basketball. Iran at Indonesia unang maghaharap sa pagbubukas ng 24th FIBA Asia Under-18 Championship. Ngayong araw magsisimula ang mga laban na gaganapin sa Tehran, Iran at magtatapos hanggang July 31. Ang bansang Pilipinas ay napapabilang sa Group A kasama ang China, Chinese Taipei, India, Iraq at Thailand. Group B naman ang Iran, South Korea, Japan, Kazakhstan, Indonesia at Lebanon. Tanging ang top 4 teams lamang ng bawat grupo ang aabante sa quarterfinals at ang top 3 sa buong Asia ang mapapabilang sa 2017 FIBA Under-19 World Championships. Court of Arbitration for Sports o CAS nagdesisyon ng iba ng Russia sa larangan ng athletics sa darating na Rio Olympics. 67 atleta umaapela sa desisyon at tinawag pa ng kanilang Russian Foreign Ministry na crime against sports. International Association for Athletics Federation o IAAF sinuportahan ng CAS at sinabing gagabayan ng Russia para muling makabalik sa paglalaro sa mga susunod na international competitions. Samantala magkakaroon ng ikalawang emergency meeting sa linggo para pagdesisyonan ang iba pang Russian athletes bukod sa track and field. Pag-aaralan din ang posibilidad na makabalik sa paglalaro si Yulia Stepanova, isang runner na naging whistleblower sa paglantad nito ng paggamit ng steroids simula pa noong 2007. Si Yulia at ang kanyang asawa na si Vitaly Stepanova ay dating nagtatrabaho sa World Anti-Doping Agency ang naglabas ng mga ebidensya sa pandaraya ng mga Russian athletes
simula pa noong 2010. Sa ngayon, si Daria Kalisha, ang Russian na US-based long jumper pa lamang, ang pinayagan na sumabak sa Olympics bilang independent at neutral. Yan muna mga balita sa mundo ng sports. Kuya at Angela. Yan. Angela, salamat. Rina. Rina. Thank you, Rins. Alright. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mga hatol na balita ngayong araw, Friday, July 22, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.